Heyo, what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Eto na naman po tayo at muling magbibigay ng reaksyon, opinion, criticism sa mga balita na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Lalo na mga kapatid, no? May kinalaman ito sa ating soberanya. So nito ngang nakaraan na nagsagawa ng ASEAN Summit mga kapatid sa Laos. At doon ay nagpahayag mga kapatid ng pagkabahala ang Estados Unidos o ang Amerika, no? Sa ginagawang aksyon o illegal na mga aksyon ng China sa South China Sea. Dahil nga taliwas yan mga tol o kaiba sa sinasabi ng China na sila daw ay para sa kapayapaan. Committed daw sila mga tol na panatilihin ng kapayapaan, friendship, may mga ganon-ganon pa di ba? Dito sa South China Sea. Pero in reality, ang ginagawa nila mga tol ay binubulas nila o binubuli nila, hinaharas nila mga tol yung mga bansa including Philippines o number 1 mga tol ang Pilipinas. Pinapaalis nila sa ating sariling mga bakuran etong mga barko natin dahil inaangkin nga nila itong kabuuan ng South China Sea. Kahit na yan ay illegal sa batas. Kaya nga illegal na aksyon mga tol ang ikinababahala ng Estados Unidos dahil ito mga tol ay posibleng pagsimulan ng mas malalang kaguluhan dahil nga dito sinasabi ng US committed daw sila mga tol at nililinaw nila o ginigiit nila yung commitment nila sa Pilipinas na tutulungan nila ang Pilipinas mga tol dahil nga meron tayong yung tinatawag na Mutual Defense Treaty. Sa huling araw ng ASEAN Summit, iginit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magpapatinag ang Pilipinas sa pananakot at pangaharang ng China sa West Philippine Sea. Idinitali rin ng Pangulo mga pang-aabusong ginagawa ng China para malaman ng buong mundo ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Dito hinahayag na mismo ni President Marcos sa buong mundo kung ano yung mga ginagawa mga tol ng China. Aminado si Pangulong Marcos Jr. na hindi madaling resolbahin ang problema. Kaya naman ang kanyang panawagan ay sama-samang pagtugon sa transboundary problem sa South China Sea. Yan ang ulat ni Clazel Partilla live. Sa kabila ng agresibong aksyon at panggigipit ng China sa West Philippine Sea, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na poprotektahan ang ating karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. At yun naman talaga ang dapat at yun din dapat ang gawin at ipagpatuloy ng mga susunod o papalit na presidente kay Marcos pagdating ng panahon. Hindi papatinag ang Pilipinas sa pananakot o pangaharang ng China at patuloy anyang igigiit ang ating presensya sa West Philippine Sea. Yes, dapat kasi atin yan Ini-intimidate yung ating mga fishermen o hinaharang yung ating mga barko, yung mga Coast Guard. We'll just have to deal with it. Whatever happens, we will maintain that presence. Because it is important to show the world and our people that we are in the business of protecting our sovereignty. We are in the business of maintaining our of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Sa ASEAN East Asia Summit sa Vientiane, Laos, muling idinitalye ng presidente ang pang-aabuso ng China sa mga lugar na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa tatlong magkakahiwalay na insidente, iligal na binusinahan, binomba ng tubig at binangga ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Grabe dinurog ang China rito Pinahiya ng malala 70 nautical miles ang layo nito mula sa pampang ng Pilipinas, malayo sa 600 nautical miles mula sa mainland China. Biruin mo mga tol, 600 nautical miles na ang layo sa kanila. 70 nautical miles lang mula sa pampang ng Pilipinas mga tol, nandudun sila. Inaangkin nila yung hindi kanila, diba? Napakatigas ng mga mukha, diba? Tinarget din ng laser ang civilian vessel ng Pilipinas at tinakot gamit ang missile ship na barkong pandigma ng China. Yan, ganyan Yan tawag dito, i-booking, ang tawag dito. ipakita sa buong mundo mga tol, no? Kung anong pinaggagawa nila. Labag ito sa international law, kaya gagamitin daw ng Pilipinas ang lahat ng pagkakataon para ihayag sa mundo. Yon, ihayag.
Yun yung word ihayag sa buong mundo. Sa mga ganito mga pagpupulong kasama at iba't ibang mga leader, ginagamit na opportunity to ni Marcos mga tol para ihayag sa buong mundo kung ano ang dinadanas nating pangaharas mula sa China. Ang tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. There are many offers of help. And they say, if that is the problem, maybe we could do this. Maybe we could. Maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Maybe I can serve as an interlocutor. All of these offers, which would not come if we did not make our position clear and explain to them what the present situation is, how the situations have evolved. Aminado ang presidente na hindi madaling resolbahin ang hamong ito pero hindi dapat baliwalain. Kailangan anya ng multilateralism o sama-samang pagtugon sa West Philippine Sea. Dapat maingat, tapat at bukas na bawasan ang tensyon sa dagat. Sinuportahan ng Estados Unidos ang posisyon ng Pilipinas sa ginawang ASEAN-US Summit. Inihayag ng Estados Unidos ang patuloy na pagkabahala sa mapanganib at labag sa batas na pagkilos sa timog at silangang bahagi ng karagatan ng China. Ayon kay Secretary General Antony Blinken, nakasakit na ito ng mga tao at nakapinsala na ng mga barko ng mga miyembro ng ASEAN. Diba? Nagsalita na rin mga tol ang Amerika dito sa ASEAN-US Summit mga tol. At totoo yung sinabi niya mga tol nito ni Antony Blinken. Nakasakit na talaga. Meron nga tayong sundalong naputulan ng daliri, di ba? Dahil sa mga agresibong ginagawa ng China. Taliwas sa pangakong pagresolba ng hindi pagkakasunod sa mapayapang paraan. Ipinangako ng US sa ginawang 44th at 45th ASEAN Summit and related summits ang patuloy na pagsuporta sa freedom of navigation at overflight sa Indo-Pacific. Kinilala naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta at kontribusyon ng Estados Unidos sa ASEAN, kabilang ang aktibong presensya sa rehiyon para itaguyod ang kapayapaan, stability at seguridad sa Indo-Pacific. Yun ang talagang di ba? Pagtataguyod ng kapayapaan, peace and stability sa rehiyon. Yung pamamalagi ng presensya ng Amerika mga tol dito sa Indo-Pacific. Yun yung talagang nagdudulot ng ng peace. Kasi kung wala sila diyan mga tol, naghahari-harian ngayon dito China. Kasi nga sila yung pinakamalaking bansa mga tol at pinakamalakas superpower na bansa . Diba? Lahat nga ng mga bansa rito, wala silang pakialam, hindi nga nila nire-respeto . Biruin mo, napakaraming bansa na nakapaligid sa dagat, ang gusto nila, kanila lang. Diba? Saan ka nakakita ng ganun? Anong gagawin ng ibang mga bansa? Walang dagat? Kahit na napapalibutan ng dagat, hindi kanila. 70 nautical miles lang ang layo mula sa lupa ng Pilipinas, nandoon na ang China. So saan pupunta ang Pilipinas? Nagtira pa kayo, no? Ano titira nila? 12 nautical miles na territorial waters ng Pilipinas. Nagtira pa kayo. Diba? Tindi ng nito, 600 nautical miles mula sa kanila, mula sa mainland China mga tol. O sa pinakamalapit na isla ng China, diba? Tapos sa atin, 70 nautical miles lang. Ando doon ng China, nanghaharang na sila. Diba? Nangaharas sila at eto na nga inihahayag ni President Marcos mga tol sa buong mundo at sana naman wag magbulag-bulagan yung mga ASEAN leader. Kailangan silang makipagtulungan bago pa lumala ito at lahat-lahat tayo maaapektuhan dito. At yan na muna ang latest. Diba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.